DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas, ang oras 11 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao! At makakasama nyo sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Pecho Corpus. Ito po si Ray Sibayes. Ang alam pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At syempre ngayon ay araw ng Thursday. Napakainit. Patapos na naman ang unang linggo ng Marso, pero tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay namin ng paghahatid namin sa inyo sa mga detalye at ulo ng mga nagbabagang balita. Zambales at Occidental Mindoro nanganganib na masapol ng Dangerous Heat Index bukas. Mga pasahero sa mga paliparan sa buong bansa inalerto naman ng kaap sa grabing init ng panahon. Mga tambay Ay! na Pinoy, Yan! mas dumami pa nitong Enero. Unemployment rate na itala sa 4.3%. Mga nagsipag-resign ata ng December. Babakasyon daw muna. 1,200 pesos na national minimum wage isusulong daw po na maisabatas para sa mga manggagawa. Pangulong BBM, personal na ininspeksyon ng nasirang tulay sa Isabela at kumbinsidong mali ang disenyo. Pigo, binalaan na posibleng itotal ban ni Pangulong BBM kapag nasangkot sa krimen tulad ng Pogo. Bangkay ng 2 piloto na bumagsak ng FA-50 fighter jet na recover na sa Bukidnon. Tangkang pagpatay sa Vice Mayor ng Maguindanao, mariing kinundina ng IBP. 8 kabahayan sa Marikina naabo sa sunog at 3 katao patay ng matusta ng buhay. Naku po. Samantala, incumbent congressman huli sa akto ng misis na konsehal na may kalaguyong TV talent. Nakita? Oo, sinundan. Caught in the act. Naku po. At para sa ating mga detalye, inaasama kararanas nga ng 42 degrees Celsius heat index ang Zambales at San Jose Occidental Mindoro bukas Marso 7. Ayon yan sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA. Maaaring ilagay sa kategoryang danger o mapanganib ang mga nasabing lugar na maaaring humantong sa heat cramps at heat exhaustion. Samantala, 61 pang lugar sa bansa ang inaasahang makaranas ng heat index mula 33 degrees hanggang 41 degrees Celsius na maglalagay sa kanila sa kategoryang extreme caution. Nagpaalala naman ang Department of Health sa publiko na uminom ng tubig. Iwasan ang outdoor activities mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at gumamit ng sun protection gaya ng payong at sunscreen upang maiwasan naman ang heat-related illnesses. Pwede bang magpolvo? Kasi di ba pang against bungang araw, parang di pa wisan. Oo, pwede yun. Huwag mo lang singhutin yung polvo. Maoobo ka. Oo, maoobo ka pagka sumobra sa polvo. Samantala, pinaghanda naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga biyahero sa mas mainit ngayon na panahon. Bate po sa 5 araw na heat index mula February 28 hanggang March 3, sinabi ng CAAP na umabot sa 42 hanggang 45 degrees Celsius ang temperatura sa lokasyon ng ilang paliparan sa bansa. Kabilang po ang Tuguegarao City, Cagayan, Isabela, Virac at Masbate. Ayon po kay CAAP Director General Retired Lieutenant General Raul Del Rosario,
Bate po sa direktiba ni DOTR Secretary Vince Dizon na ipag-ugnayan sila sa mga area manager para sa regular na airport monitoring. Inagpa ni Del Rosario na para daw humatiyak ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga biyahero sa panahon ng tag-init. Nakipag-ugnayan naman ang kaap sa mga paliparang pinamamahalaan nito upang ipatupad ang mga akbang na magpapagaan sa kanilang sitwasyon. Dagdag pa niya ay may sapat na ventilasyon ng mga pasilidad ng kaap para mabawasan ang discomfort at health concerns ng mga pasahero bago at pagkatapos ng kanilang flight. Samantala, pabor ang maraming magulang na magpatupad ng adjusted na oras ng klase ang mga paaralan. Sa pag-iikot ng DZRH News sa Pasig City, pare-parehong sinabi ng mga magulang na tulong ito sa pagtutok ng mga bata sa eskwela sa gitna ng tumitinding init ng panahon. Narito ang bahagi ng panayam sa mga magulang sa Pasig City. Bata hindi makakonsentrate sa pag-aaral niya laging inaano yung init Kasi para din po sa mga bata kasi kung sobrang init, hindi rin po sila makakapagpuna sa pag-aaral. Ayon kay Secretary Sonny Angara, pwedeng iurong ng mga paaralan ang kani-kanilang klase mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga at alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Pwede rin umano magpatupad ng asynchronous classes sa mga paaralan sa mga oras na kasagsagan ng tirik na araw. Habang nasa jurisdiction na umano ng lokal na pamahalaan at pinuno ng eskwelahan ang class suspension. Sa ngayon, kanya-kanyang diskarte ang mga LGU sa deklarasyon ng walang pasok o kanselasyon ng face-to-face classes dahil sa damang init ng panahon. Patunay daw po, patuloy na hindi natutukan ang mga problema sa mga pampublikong paaralan sa bansa sa ginawang pagsuspindi ng klase tuwing may matinding init ng panahon sa Pilipinas. Ayon po kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, resulta ito ng kapabayaan daw ho ng gobyerno sa public school infrastructure. Kabilang po rito ang kawalan ng sapat at maayos na pasilidad para maprotektahan ang mga mag-aaral sa epekto naman ng climate change. Sa kasalukuyan, abot po sa may 250,000 ang bilang ho ng mga silid-aralan na kulang. Bukod pa ito sa problema sa maayos na ventilation system at access sa school clinic na may nakatalagang trained health personnel. Samantala, ipinaalala ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na sagot nito ang bahagi ng pagpapaospital ng mga tatamaan ng heat-related illnesses. Ginawa ni PhilHealth Chief Director Dr. Edwin Mercado ang pahayag sa harap ng nararanasang matinding init ng panahon. Ayon kay Mercado, may nakalaang 12,675 pesos na benefit package para sa mga masasapul ng heat stroke o heat exhaustion. Gayun din kung maoospital ang isang individual dahil sa heat fatigue at sagot ng state insurer ang hanggang 18,135 pesos sa bill. Binigyan din ni Mercado na libre ang konsulta package ng PhilHealth kaya pwede itong i-avail para sa check-up at maagang pagsuri sa mga health-related na karamdaman. Samantala, kinakailangan ng isabatas ang national minimum wage na katumbas ng 1,200 pesos sa Pilipinas. Sana nga. 1,200. Budget ko yan Isang kaban agad yan Isa ito sa minumungkahi ni Secretary General ng Kilusang Mayo 1 na si Ronald Mangampo Adonis. Para malutas na ang problema ng mga manggagawang Pilipino na kapos ang kita. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para po sa midterm elections, sinabi ng kumakandidatong senador na wala pang seryosong batas para malutas ang matagal ng problema ng mga manggagawa, lalo na ang mga napipilitang mangibang bansa dahil naman sa kakarampot na sweldo sa bansa. Anya, umaabot lamang sa 645 pesos ang natatanggap ng mga manggagawa sa Metro Manila.
kailangan talagang isabatas yung national minimum wage na equivalent to 1,200 pesos. Pangalawa, kailangan talaga na ibasura yung contractualization. Kaya kami gigil talaga kami na i-repeal yung Article 106 to 109 ng ating labor code. Samantala naman, iginit pa ni Adonis, imbes umanong living wage ang ibinibigay sa kanila ay nagiging living wage. Seryoso tayo na talagang itulak yung ma-realize ng mga manggagawang Pilipino yung constitutional rights na nakalagay po sa ating constitution, right to living wage. So, Sir Deo, yung tinatanggap ngayon na 645 pesos sa Metro Manila habang 361 sa BARM, ang tingin ho namin dyan, living, hindi ho yan living wage. Malayo po ang ibig sabihin, napakalayo nito sa realidad na pangangailangan doon sa actual price ng mga pangunahing bilihin natin. Magandang punchline yun. From living to living. Hindi living wage, kundi living wage. Ibig sabihin, hindi Wala nakabubuhay. na, hindi na kaya. Hindi sapat para mamuhay. Pero sapat ba yun para magpalibing ng patay? Parang ang kulang palalo. Ang mahal kayang mahal magkasakit, mahal mamuhay, mahal magkasakit, mahal mamatay. Sa real talk lang sa totoo lang. So saan tayo pupunta na? Hindi ko alam. Kaugnay nga ng balitang yan ay kinakailangan ng isabatas ang national minimum wage na katumbas ng 1,200 pesos sa Pilipinas. Isa ito sa minumungkahi ni Secretary General ng Kilusang Mayo 1. Tapos na. Ay, ito na ba yun? Nabasa ko na. Oo nga. Ayun pala. Pasensya. Okay, next page. Personal na nga in-inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bahagi, ito na naman tayo, ng Kabagan Santa Maria Bridge na bumagsak matapos dumaan ang umano'y overloaded na dump trucks. Ang dump truck na punong-puno ng bato. Nako. Kasama ni Pangulong Marcos sa ginawang inspeksyon sina DPWH Secretary Manuel Bonoan at Isabela Governor Rodito Albano. Sa ambush interview, iginiit ng Pangulo na mali ang disenyo ng tulay dahil dapat anya ay suspension bridge ito o nakasabit at suportado ng kable, pero hindi ganun ang kinalabasan. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. Ang punong-puno nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, ang tulay ay 44 tons lang. Kaya hindi talaga nito kakayanin ang bigat ng not 1, not 2, 3 dump truck kasi na dumaan. Yun. Kaya bumigay ang tulay. Kaya naman pala. Tiniyak naman ng Pangulo na mananagot ang mga nasa likod ng kapalpakan ng proyekto. Pero sa ngayon ay unahin na muna ang pagpapagawa sa nasirang tulay. Sinong papagawa? Abay, dapat yung contractor. Back job ba to? Dapat contractor. Nagiging back job ba to? Oo. Anong gagawin ngayon dun sa... Pero di ba may notice to na bawal talaga yung dump truck doon sa tulay? Oy, dapat. Nakalagay yun. Nakapaskil bakit dapat dumaan? yun. So, paano gagawin? Wala namang bantay. Papapanagutin ba yung drivers? Nakita mo yung isang nag-viral na video na mismong dashcam nung truck. Abay ko, nakalagay doon. Nakapimpintas si Rangtay, apaw. Tapos maya-maya, nakasuudan! So nakalagay doon na bawal. Hindi nakita. Wala ka makitang paskil, pero walang paskil. Hindi siguro nila nakita o hindi nahagip nung ano. Okay. Pero ayaw na siguro pansinin ng iba. Kasi it's an option sometimes ang mga notices, ang mga warning. Babala pero bahala na. Parang gano'n Ganun nangyari. Anyway, iba yung pag-iingat po para hindi po tayo makapaminsala ng ating sarili at ng ibang tao. Ito na! Ano yun? Hindi ito bahala na, kundi talagang meron tayong ibibigay na papremyo. Wow, ha? Yun. Ready na ang ano tawag sa kanya? Ano to? Ang the only pearl. Ang
natatanging hiyas ng radyo. Ah, Ayun. talaga. Ang natatanging hiyas. Hindi ko Tama ako, mabigkas diba? eh. Ang may hawak ng hiyas ng radyo. O bakit? Di ba yun yung pangalan niya Di ba? Ayan. Pearls perlas eh. O, go ahead. Tawagin natin. Meron bang intro yan? Oo nga, meron ba to? Ayan, sige nga. Alam ko, meron eh. Go. Go. Iikot ang mata mo kapag nanalo ka sa aming instant papremyo, cash, groceries at DZRH merchandises. Abangan ang DZRH Rubing Team sa Transport Terminal sakayan sa inyong mga lugar dahil mag-iikot na ang DZRH Ikot Lakas Tama. May premyo ka. Magpaikot ng aming ruleta at lakas tama ang makukuha mo mga papremyo. Ito na! Nag-iikot-ikot na, iniikot-ikot na para sa DZRH Ikot Lakas Promo sa Makati area si Wina Pergesoro. Wina? Magandang hapon, Lakay Ray at Miss Thea. Nandito tayo ngayon sa Evangelista sa Makati para mamigay ng papremyo hatid ng Ikot Lakas Promo ng DZRH para sa mga mananakay at jeepney drivers. Ilan sa kanila ay nagwagi ng gamot, grocery, bigas at syempre pera o cash. Kasama natin Lakay at Miss Thea ang ilan sa mga nanalo para magpasalamat sa DZRH. Maraming salamat po, DZRH. Maraming pong salamat po, DZRH. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa DZRH. Unang sa Pilipinas, unang sa Pilipino. Thank you very much. Maraming tayong tulong. Tama-tama sa iyong pag-support. So masaya naman kami. Nakakalaman kayo. Kahit pa paano, nakatulong kayo. Maraming tulong. Mabuhay kayo. Thank you. Mabuhay din po. Ayan, kaya sa mga mananakay dyan at mga nagko-commute, magkita-kita tayo sa terminal sa mga sakayan dahil ang DZRH ay maghahatid ng saya at papremyo sa inyo. Ito si Wina Pergesoro, ang nag-iisang hiyas ng radyo nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narinig mo na? Ang nag-iisang hiyas ng ang radyo. Ang tunay na hiyas ng radyo. Ibang klase ka talaga, Wina. Iba rin. Tuwan-tuwa tuloy si Mami dyan sa Bicol. Gustong-gusto ba? Oo, perfect, sabi niya. Okay na to. Perfect. Perfect. Oo, di ba? Gusto ko yan. Salamat, Miss Wina. Pilipinas, babalik pa po tayo at ibibigay pa natin yung pandetalya ng ating mga nagbabagang balita. Ang oras, alas 4:29. Nasang oras, alas 4:34 ng hapon. RH Break Time! Na-recover na sa eroplano ang mga labi ng 2 piloto ng FA-50 na nag-crash sa Bukidnon noong Martes ng hating gabi. Ayon kay Lieutenant Colonel Francisco Garelio, tagapagsalita ng 4th Infantry Division, dadalhin ang mga ito sa munisipyo ng Pangantukan bago sa Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro. Sa hiwalay na panayam sa Campo Aguinaldo, kinumpirma ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Bon Castillo na na-recover na ang flight data recorder o mas kilala bilang black box sa mga non-military plane. Nagpapatuloy naman ang forensics at iba pang uri ng investigasyon para matukoy ang talagang sanhi ng naturang crash. Samantala, sinabi rin ni Castillo na pinaghahandaan na ang parangal sa bayaning mga sundalo. Sisikapin naman ng Philippine Air Force na mapabilis ang investigasyon sa nangyaring pangbagsak ng fighter jet na kung saan ay kinamatay ng 2 piloto nito. Ayon po kay Air Force spokesperson Colonel Bon Castillo, ito ay dahil naman sa nanatiling suspendido ang operasyon ng lahat ng FA-50 fighter jets hanggat nagpapatuloy ang investigasyon. Sa kabila po nito, itiniyak po ni Castillo ang masusi at maayos na investigasyon para tukuyin ang sanhi ng pagkamatay ng 2 piloto. It may take a few days or a week or more than a week, but ang sisiguraduhin po natin is gagawin din po natin despite being it a thorough investigation, sisiguraduhin po natin na bibilisan natin kasi kailangan po talaga nating maliftin yung grounding nitong FA-50 fleet natin dahil kailangan po natin talaga siya sa ating mga operations, lalo na for territorial defense, lalo na critical po ang ating binabantayan sa West Philippine Sea at sa ating buong archipelago. At the same time, yung patuloy na pangangailangan din po na support ng ating ground forces. Yan
Yan po mga kaibigan ang tinig po ni Air Force spokesperson Colonel Bon Castillo. Nakikisa naman si House Speaker Martin Romualdez sa pagdadalamhati ng Armed Forces of the Philippines at sa mga naiwang kaanak ng 2 piloto ng Philippine Air Force. Sa kanyang statement, kinilala ni Romualdez ang sakripisyong kanilang inialay para gampanan ang kanilang misyon at tungkulin. Dahil dito, muling tiniyak ng liderato ng Kamara na palalakasin ang sandatahang lakas sa pamamagitan ng patuloy na pagbibigay ng suporta sa mga sundalo. Samantala naman sa ating pa rin pong mga balita, tinawag namang bobo ni Senador Sherwin Gatchalian ng mga taga-Immigration Bureau dahil sa maling pagproseso naman ng deportasyon sa mga sangkot sa Pogo. Ito po'y kasunod ng report na ang mga deportee ang nagbabayad daw po ng kanilang plane ticket at sila rin ang pipili ng kanilang mga flight na mga masasakyan na mayroong layover at hindi na nakakauwi ng China. Ayon po kay Gatchalian, alam ng mga taga-Pogo na may parusa naghihintay sa kanila pag pinauwi sa China. Kaya tatakas at tatakas daw po mga ito kapag nabigyan ng pagkakataon. Hindi mo na maaaring mga tuwira ng Immigration Bureau na wala silang pondo para sa deportasyon dahil naman sa binigyan sila ng Kongreso para magamit naman sa pagpapauwi sa mga naaresto sa Pogo operation. Magugunitang 3 kilalang boss sa Pogo ang hindi nakarating sa China dahil sa pinayagan daw po ng imigrasyon na sila ang bumili ng ticket sa eroplano at may layover sa Hong Kong at doon na sila nawala. Hindi tama na ang magbabayad i-deport yung mga deportees. Dahil sila nga yung nahuli natin, sila yung mga may sala, pero sila pa yung bibili ng ticket para makaalis sa atin dito. Obviously, gagawa sila ng paraan para makatakas. Kung nangyari nga yung stopover at hindi sila nahuli, kasalanan natin yan at parang kabobohan natin yan kung pinayagan natin na bumaba sila doon at tumakas. Dahil ang tendency talaga, tatakas sila eh. Iyan po mga kaibigan si Senador Sherwin Gatchalian. Standby naman sa ating mga reports, standby Miss Leth, standby Manang Milky, standby Raymond. Hindi pa makumpirma na Malacanang ang ulat na nagbitiw si Secretary Ivan John Uy sa Department of Information and Communications Technology. Sa press briefing sa Palasyo, sinabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro na kagabi ay ipinagtanong na nila ito pero wala silang natanggap na feedback. Ayon kay Castro, kung mayroon namang isinumiting resignation letter si Uy, ay kailangan din itong tanggapin ng Pangulo pero sa ngayon anya ay wala pang impormasyon ukol dito. Narito ang pahayag ni Castro. Ay kung mayroon mang letter, so wala pa po sa aking confirmation kung natanggap na po ng Pangulo as of the moment. At kung meron man po, wala pa pong acceptance na nanggagaling sa Pangulo. At aalamin nga natin sa ating Malacanang reporter update ukol dyan. Pero pinag-aaralan pa kung dapat na ring ipagbawal ang Philippine Inland Gaming Operations o PIGO. From Pogo, PIGO naman ngayon. PIGO. Sige nga, alamin Pogo. natin ang detalye. Wala kay RH14 Leth Narciso, Miss Leth. Ms. Thea Ray, patuloy umanong pinag-aaralan ang cost-benefits analysis ng Philippine Inland Gaming Operators o PIGO. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro na sa ngayon, batay sa pagkukumpara sa Pogo, ay hindi nagiging dahilan ng krimen ang PIGO. Karamihan rin anya sa mga nagtatrabaho dito ay mga Pilipino, hindi kagaya sa Pogo na mayorya ay mga dayuhan. Binanggit rin ni Castro ang pakinabang ng gobyerno sa marketing ng PIGO at binabayarang buwis. Gayunpaman, mainam-anya kung mabibigyan ang Malacanang ng datos o statistics na maaaring maisama sa pag-aaral kung kinakailangang ipagbawal rin ang PIGO sa bansa. Naniniwalang opisyal na hindi mag-aatubili ang Pangulo na mag-utos ng total ban kung makikitang nakasasama ang PIGO sa pamumuhay ng mga Pilipino. Narito si Yusek Castro. Kung mangyayari ulit yung nangyari sa Pogo, dito sa PIGO, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na magkaroon din po ng total ban sa PIGO. Pero syempre, kailanganin po natin ng data patungkol dito. Si PCO Undersecretary Claire Castro. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Ms. Leth. Samantala naman,
Mary Grace Piatos. Mayroon daw kapamilya na recipients ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. Pero ito, partner, ano yan? Pangalan na hango daw sa cellphone. Abay, dumagdag sa listahan. Anong pangalan cellphone? Kaya? Anong pangalan? Na-curious tuloy. Oo nga. Ating alamin sa report, the RH12, Milky Digunan. Milky! Ray at Thea, hindi nag-iisa si Mary Grace Piatos at sa katotohanan, meron daw itong kapamilya. Ito ang nabulgar mula sa annexes ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega Dicis ng La Union, ang pamilya Piatos ay bahagi naman na kinabang umano sa confidential funds ng tanggapan ni VP Sara. Pero kumpara sa Mary Grace Piatos, single T ang Piatos na apelyido ni na Pia Piatos Lim at Renan Piatos. Pagbibiro ni Ortega, grabe naman daw ang special treatment sa pamilya Piatos dahil bukod kay Mary Grace, may Pia at Renan pa. Kaya tanong ng kongresista, anong meron sa kanila at parang qualified silang lahat na makatanggap ng confidential funds. Sabi ni Ortega, gaya ng kanilang kapamilyang si Mary Grace, wala ring birth, marriage o death records mula sa Philippine Statistics Authority na sina Pia at Renan. Tanong pa ni Ortega, hindi kaya ipinambili ng isang warehouse na puno ng mga chichirya ang pondong ito, pero ang mas nakababahalaan niya ay hindi natin alam kung saan talaga napunda ang naturang pondo. Dumagdag rin sa misteryosong listahan, ito na tinatanong mo, Thea, Saume 8 ang pangalan. Ano? Saume 8? Saume? Xiaomi 8. Xiaomi 8? Xiaomi na obvious na lahango sa pangalan ng cellphone. Oo, mula sa China. Ano ba yan? Diba? Xiaomi 8. Tapos kamukat-mukat, i-check nyo sa meron naman talagang sa Xiaomi. PSA? Okay. Si Mary Grace Piatos yan, hindi nag-appear? Oo, wala rin record itong si Xiaomi 8. Chinek na. Wala. Oo, pati yung kapamilya na Pia at Renan Piatos, wala rin. May pamilya talaga si Pia at Renan. Ang dami. Sandali, nalilito tuloy ako. Mary Grace Piatos, kapatid si Renan Piatos, at saka si, Pia Piatos? Yung isa? Si Renan. Walang sinasabi kung kapatid sila. Pero ang last name nila noong impeachment complaint, meron siyang kapamilya, Mary Grace Piatos, at nadagdagan Pia, Renan, Pia, Piatos Lim. May Lim. May asawa na to. May Pia, Piatos Lim. Si Renan Piatos. Saka single T, hindi double T, no? Oo. Ang problema, ang sabi nga ni Congressman Ortega, single T yung Piatos nitong si Pia at yung Renan. Kasi si Mary Grace Piatos, double T. Chichira yung double T. Hindi. Hindi ba? Oo. Mali mo. Baka typo lang. Baka. Pero wala pa rin. Pero nag-exist talaga yung Piatos family. Oo, may Piatos family talaga, Manang. Wala rin talagang Piatos family. Tinignan na ito ng PSA. Wala silang record ng death, birth, at marriage certificates mula sa Philippine Statistics Office. Wala talaga. Hindi ito tao, ibig sabihin. I'm curious pala. Oo, si Xiaomi. Nadagdag yung Xiaomi. Pangalan naman ng isang cellphone brand. Natawa ka tuloy. Wala rin. Magkano natanggap ni Xiaomi? Magkano natanggap ni Xiaomi 8? Pero compared doon sa Mary Grace Piatos, siya kasi yung pinakamarami na nabigyan ng kumbaga ay pondo sa confidential funds. Sumunod yung kanyang kapamilya, yung Pia at saka yung Renan. Itong si Xiaomi hindi yata masyadong nabigyan ng pondo. Si Xiaomi. Nagkadidalan. Muntik ko maging kaapelido, no? Sounds like na yan. Ocho na. Di ba? Ocho. Hindi na lang. Baka ako na. hindi nakapagtayo to siguro ng cellphone na store kasi kulang daw o konti lang yung kanyang mga natanggap na acknowledgement receipts. Marami talaga si Mary Grace Piatos. So saan napatutungo ito, Mary Milks? Abangan mo, Ray at Thea, baka daw madagdagan pa yung pangalan ng pamilya. Piatos family. Ano ba yan? Piatos family. At saka baka madagdagan din itong
Xiaome family. Akala ko nga, Hindi natin Samsung alam. Kasi meron ako nakita ako sa Quiapo na yung Samsung Oo, si Samsung. Ano ba yan? Ay. Dahil lumahaba nga ang listahan, tinatanong nyo, Ateya at Ray, naging ang misteryo na mga pumirma sa acknowledgement receipts ng OVP, wala nang kawala daw si VP Sara. At dapat niyang sagutin ito sa impeachment trial. At siguro, kung mas maganda, ilabas nila kung totoong tao itong mga ito. Sulat ng ito dadalhin sa impeachment trial. Nasa, annexes noong impeachment complaint. So siguro isa sa mga gagawin ng prosecution team ay ipaproduce ito mga tao na to. Kaya lang, sabi nga ng Philippine Statistics Authority, hindi sila nag-exist. Walang record ng birth, marriage, at ng death mula sa PSA. So, ito yung kapamilya niya, Pia at Renan Piatos. At idagdag natin si Xiaome. Ito, pinsan siguro to. Meron din Xiaome 2. May Xiaome 7. Grabe. May ganun Xiaome 6. Kasi 8 na to eh. Oo. Pwede rin Xiaome 2. Xiaome 1. Sino kay Xiaome 1? Xiaome 1. Oo. Baka hanggang sa 8 o mga Jess. Ayan, Jess. Kasi nasa 8 na tayo eh. Napagod tuloy ako sa katatawa. Salamat, Mary Milks. Nakakagutom naman yung balita mo, Manang Milky. Oo, abangan natin, Thea at Ray. Ang update, kung darami pa ang pamilya na mga ito. Ang pamilya Piatos, Otso, Xiaome, at kung ano-ano pa. Ako si Neil Gariguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala. Parang gusto mo tuloy magmerienda. Bakit parang gusto mo na magmerienda ngayon? Parang gusto mag-banana queue eh. Oo. May natambay na sa labas natin. Di ba nagtutusok-tusok? Nagtutusok din ako. Paggabi, nakita ko yan eh. Fishball. Oo, pinipilahan. Kaligtasan naman ng mga bata sa mga tourist destination area. Dapat tiyakin, dapat naman talaga. I-detalye mo ang balitang yan. RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Ray, mahalaga na mapangalaga ng kaligtasan ng mga bata sa mga tourism destination area sa bansa. Ito ang deklarasyon ni Senador Risa Ontiveros kasi ng pagtalakay sa Senate Committee on Women and Children and Family Relations sa Senate Bill 2971 o Child Tourist Safety Act. Gusto nila itong tawagin na Sandy's Act kasunod na nangyari sa 6 na taong gulang na si Sandy Garovillas na namatay matapos makagat ng jellyfish sa isang resort sa Palawan at walang ibinigay na first aid sa kanya. Ayon kay Hontiveros, napakalaki ng ambag ng industriya ng turismo sa ating ekonomiya kaya dapat lang na ito'y mapangalagaan. Ngunit ang masaklap, marami sa mga batang biktima ng pagkalunod, jellyfish sting, kagat ng hayop at infectious diseases. Sa naitalang 3,604 na pagkalunod noong 2021, 1,056 ay mga bata. Personal na inilahad ng mag-asawang Edward at Sara Garovillas ang kanilang karanasan nang sila nagtungo sa isang resort sa Palawan noong October 30, 2023. Matapos makagat ng jellyfish ang anak na si Sandy, ay walang naibigay na tulong medikal ang resort hanggang bawian ang buhay ang bata sa ospital. Sabi ng mag-asawang Garovillas ay ayaw nilang mangyari sa ibang pamilyang nangyari sa kanila, kaya gusto nilang maaproba ng panukalang batas. Ang masaklap ay nangyayari din ito sa ibang mga resorts. Pinakauli ay sa All Hands Resort sa Olongapo City kung saan namatay ang isang 5 taong gulang na batang babae dahil sa kawalan din ng first aid kontra jellyfish. Ang masaklap ay patuloy itong nag-ooperate kahit na may cease and desist order sa nasabing resort. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat Lakay Raymond. Samantala, 2 pilotong namatay sa pagbagsak ng FA-50 fighter jet. Ito daw po'y nakatakdang parangalan. Ayon po yan mismo sa Philippine Air Force. Balita mo nga yan, RH-52, Edniel Parosa. Edniel. Kasadong parangalan ngayong linggong ito, itong 2 piloto ng Philippine Air Force na nasawi matapos ang pagbagsak ng sinasa kanilang FA-50 fighter jet sa Bukidnon. Ayon kay Colonel Bon Castillo, tagapagsalita ng hukbong pangipapawid, target gawin ang seremonya sa Metro Manila, partikular dito sa bahagi ng Villamor Air Base, para mabigyan umano ng maayos na pagkilala itong mga sundalo. Ibinalita ng 4th Infantry Division ng Army na nahugot na mula sa aeroplano ang mga labing. Dadali naman sa Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro. Sa iwalay na interview sa Campo Aguinaldo kanina, sinabi rin ni Castillo na nakita na flight data recorder o mas kilala bilang
black box sa mga non-military plane. Pero tuloy mo na itong proseso ng investigasyon kasama ng forensics na target matapos sa lalong madaling panahon. Pakinggan natin si Colonel Castillo. Yes, after the retrieval of the remains, of course, the forensics will push through, and then at the same time, we are planning for the transfer of the remains to Villamor Air Base either tomorrow or Saturday as soon as the remains are ready so that we can give appropriate honors to our dear departed. Ang tinig ni Colonel Bon Castillo. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, maraming salamat Edniel Parrosa, Manila LGU nagpatupad ng heat stroke break sa mga field personnel nito. Idetali mo ang balita RH27 Noche Kakas Noche. Lisa Thea Talakay Ray, inatasan na ni Manila Traffic and Parking Bureau Chief Narciso Jokno ang kanilang field personnel na magpahinga ng 10 hanggang 15 minuto para maiwasan ang heat stroke sa gitna ng matinding sikat ng araw. Ito ay kasunod na rin sa utos ng alkalde ng Maynila na si Dr. Hani Lacuna Pangan. Sinabi rin ni Jokno sa kanilang mga tauhan na uminom ng maraming tubig at magsuot ng komportableng damit kasama ang kanilang uniforme. Anya, huwag rin na magsuot ng jacket habang naka-duty sa ilalim naman ng araw. Inutos na rin ni Lacuna ng heat stroke safety break para sa lahat ng barangay tanod sa buong syudad. Kailangan anya nasa area of jurisdiction lang pero dapat daw nasa malalim na lugar o nasa malilim na lugar. Napansin kasi ng alkalde kung paano tumataas ang heat index sa pagkatapos ng o after lunch. RH27, Notikakas BCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Notjagaka. Samantala, sa iba pang balita, pasok ho sa Magic 12 si Senador Lito Lapid sa pinakauling survey ng Social Weather Station. Bate po sa pre-election survey mula December 2024 hanggang February 2025, number 3 si Lito Lapid sa survey. Samantala po mga lawan naman si Lapid sa survey ng WR numero sa score na 37.1%. Ayon po kay Supremo. O, di ba? Sir, yes, sir. Sir, yes, sir. Ayon po kay Senador Lito Lapid, patunay lang daw po ito ng nagpapatuloy na suporta sa kanya ng publiko para sa darating na eleksyon. Samantala, standby sa ating showbiz report, aplikasyon para sa Binibining Pilipinas 2025. Lalahukan ni Thea Pecho. Ay, hindi, joke lang. Lalahukan mo? Ba, suportan simula na. Susuportahan ka namin. Hindi. Walang iwanan. Dapat buo. Overage solid. na. Dapat solid. Hindi, ang ipupush ko dyan kung hindi si Elaine, baka ang hiyas. Oo, ang hiyas na radyo. Ipupush ko yan. Ang bulaklak ng, hindi na City Jail, ang bulaklak ng DZRH at ang hiyas ng radyo. Ipupush ko para dyan. Dahil bukas na ang aplikasyon para sa Binibining Pilipinas 2025. Yan at iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita ang yatid natin maya-maya pagkatapos lamang ng ilang paalala. Pilipinas, ang oras kulang-kulang 6 na minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Ang oras, alas 4:59. RH Break Time. Kinundina ng Integrated Bar of the Philippines ang tangkang pagpatay sa Vice Mayor ng Datupiang Maguindanao del Sur na si Attorney Omar Samama. Sa opisyal na pahayag, sinabi ng IBP na ang pag-atake sa individual ay pag-atake rin sa rule of law at prinsipyo ng hustisya na itinataguyod ng ating lipunan. Nanawagan rin ang IBP sa mga law enforcement agencies na magsagawa ng investigasyon upang maparusahan ang suspect at maibalik ang tiwala ng publiko sa ating justice system. Binaril si Attorney Samama noong February 24 habang nagbibigay ng talumpati sa Datupiang Maguindanao del Sur. Samantala naman 3 ang patay matapos na sila'y maipit sa loob ng nasusunog na residential area sa Barangay Concepcion 1, Marikina. Ito po ang kinumpirma ng Marikina City Rescue 161 matapos yung lamunin ng apoy ang 8 kabahayan kung saan nakatira ang 11 pamilya o katumbas ng 55 katao. Pasado alas 8 ng umaga na sumiklab ang sunog at naapula rin bago mag-alas 10 ng umaga, makarang umabot lamang sa unang alarma.
Bago tayo dumako sa ating balitang showbiz, idetali mo nga kung sino yung congressman, Lakay Ray, na nahuli sa akto ng kanyang misis na konsehal. Ayaw ko nga. Bakit? Hindi ko alam yung detalye. Dali na, bago yung binibining Pilipinas natin. Sige. Nagpasaklolo sa Quezon City Police District Station 16 ng isang lady councilor laban sa kongresistang mister na nahuli niyang may kalaguyong TV talent. Batay sa letter request ng Pasong Putik Police Station, hinihiling daw po ng pulisya sa management ng kilalang subdibisyon sa Barangay Greater Lagro, Quezon City na magbigay daw po ng kuha ng CCTV sa nangyari na isang kaso ng concubinage o pakikiapid sa ibang babae. Nakasaad sa pahayag ng konsehala na nangyari daw po ang naturang insidente noong alas 6 ng gabi, February 24. Ayon sa police report, nakasakay daw po ng kanyang light blue SUV na walang plaka ang 48 anyos na kongresista nang pumasok daw po sa subdivision at bumaba sa tapat ng unit kung saan daw nakatira ang isang TV talent na ayon kay konsehala ay lover ng kanyang mister. Sa report ng city councilor, sinundan naman niya ang kanyang mister sa lugar na kitang-kita niya ng kanyang dalawang mata nang dumating at pumasok sa nabanggit na unit, ngunit nang kanya nang tawagin ay biglang nawala ang mister. Ang kongresista. Hindi na pinangalanan kung sino. Nabitin ba kayo? Oo, ako. Ako rin. At dumako na tayo sa ating balitang showbiz aplikasyon para sa Binibining Pilipinas 2025. Simulan na. Naisubmit mo ba ang iyong application form? Idetali mo ang balitang showbiz sa Diyosa ng Showbiz, Josa Cruzat. Miss Bea at Lakay Ray, the search is on para sa susunod na tatanghaling Binibining Pilipinas. Ito ay matapos buksan ng Binibining Pilipinas Charities Incorporated ang aplikasyon para sa mga nais sumali sa naturang pageant para sa 2025 edition nito. Sa social media ng Binibining Pilipinas, inanunsyo na maaaring magtungo sa kanilang official website sa mga interesado na magsumite ng kanilang aplikasyon. Hanggang March 21 naman ang deadline ng mga nais sumali. Si Mirna Esguera ang kasalukuyang Binibining Pilipinas at siyang magre-representa sa bansa para sa Miss International 2025 pageant. Ang Binibining Pilipinas ang longest-running national pageant ng bansa at sa loob ng 61 years nito ay nakapagbandera na ng maraming Filipina beauties sa global stage. 5 Miss International winners na ang nagmula sa Binibining Pilipinas. Sina Aurora Pihuan, Melanie Marquez, Precious Lara Kigaman, Bea Rose Santiago at Kylie Verzosa. Samantalang 4 na Filipina Miss Universe na ang kanilang na-produce. Sina Gloria Diaz, Margie Moran, Pia Wurzbach at Catriona Gray. Para sa Break Time Showbiz, ito. May chance ka na, Miss Josa. Ayan, dahil open na sila sa lahat ng ages. Kung di ako nagkakamali, pwede na tayo. All age groups? Parang wala na silang parang yung cut-off ng age. Okay. Kaya palang ang gaganda ng mga ngiti ninyo? Teka ka. Pwede na mag-service. Baka matupad na yung pangarap ko after a long time. Joke lang. Maganda naman ang height mo. Joke lang. Itatrain ko na lang sila, Josa. Wala bang height requirement? Yun, meron yata. Wala rin? Yun, meron ata pero hindi ko nakuha. Pero malamang mga 5'6". 5'2", mga ganyan. Oo, 5 na ganyan. Ba't parang interesado kang kami? Pasok kami. Sige. Nagpaparamdam na si Henry Uri. Sige, maraming salamat, Josa Cruzat. Balik sa inyo lang kay Ray at Miss Thea. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa isa na naman edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Pecho Corpus. Ito po si Ray Sivan, sa ngalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod ang balansyado pong balita hatid sa atin ni Henry Uri at Miss Kay Karen O. Yung. Pilipinas, ang oras 5:05. This